Okay, this time po, bago tayo magsimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos, my dear brothers and sisters, samahan niyo po akong lahat. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Creator of heavens and the earth. Ama, maraming salamat po. Una po sa lahat dahil po sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po para po sa amin. When we were miserable sinners, minahal niyo po kami. Pinatunayan niyo po ito, hindi lang sa pamamagitan ng mga salita dito po sa Biblia, kundi bumaba kayo sa lupa 2,000 years ago, kayo po ang umako ng lahat ng mga parusa, kayo po yung binugbog, kayo ang ipinako sa krus, at sa pamamagitan ng inyong dalisay at banal na dugo, natubos ang lahat ng aming mga kasalanan. At nung nanampalataya po kami sa katotohanan ito, natanggap po namin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga mula po sa aming puso, maraming salamat po. Salamat din po, Panginoon, sa napakagandang church, especially ang Manila Central Church, kung saan inilagay niyo po kami upang patuloy niyo po kaming gabayan, turuan, hanggang sa mag-mature ang aming pananampalataya at magamit kami para sa maraming maggawang mabubuti, especially in preaching the gospel, upang mas maraming tao, lalo na yung mga kamag-anak namin, ang makarating din sa kaligtasan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, muli po kaming magpapakambaba sa harapan ng banal na salita ng Diyos. Dalangin po namin ang paparating na District 1 Bible Seminar together with the Belair Mission. Hiling ko po, Panginoon, na ang makapangyarihang gawa ng banal na Espiritu ang manguna sa amin at umaasak po kami na sa week na ito ay marami pong mga tao ang maliligtas. Pagkaisahin niyo po ang isip at puso ng mga kapatiran upang sama-sama po kaming magpagal at mangaral ng napakagandang ebanghelyo upang maligtas ang mga mahal namin sa buhay. We also would like to pray ang lahat naming mga Korean missionaries together with their families, maging ang mga Filipino ministers kasama ng kanilang mga pamilya. Tulungan niyo po ang mga pamilyang ito upang maipangaral nila ng buong katapangan at katapatan ang salita ng Diyos, especially ang Ebanghelyo, at gamitin niyo po sila sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas upang mas maraming tao ang makapakinig ng magandang balita para sa kanilang kaligtasan. Dalangin ko rin po ang lahat ng mga kapatiran dito sa Manila Central Church. Patuloy niyo pong palaguin ang aming mahihinang pananampalataya. Sa mga sandaling ito, nawa ang banal na Espiritu ang magbukas ng aming puso at magturo po sa amin ng mga salita ng Diyos na patuloy na magbibigay sa amin ng inyong banal na kalooban at harinawa, magkaroon po kami ng desire na isabuhay ito sa aming buhay Kristyano. Hiling ko rin po na ang makalangit na karunungan, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa amin upang mas malalim naming maunawaan ang hiwaga at misteryo ng salita ng Diyos at ma-appreciate po namin ang inyong biyaya, ang inyong pag-ibig at paggabay sa aming buhay Kristyano. From the beginning to the end of this sermon, lubos po kaming aasa at magtitiwala na ang banal na Espiritu ang magpapalala sa amin ng pag-ibig at ng biyaya ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, para po sa ating main scripture, Old Testament, 1 Samuel. Buksan po natin unang Samuel, chapter 7, verse 12. Lagyan niyo po ng bookmark kaagad. Babalik-balikan po natin ang talatang ito. The book of 1 Samuel, unang Samuel, kapitulo 7, versikulo 12. Brothers and sisters, isang talata po. Basahin po natin, sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Nang magkagayoy kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer sapagkat sinasabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Once again, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw gusto ko pong pag-isipan nating mabuti ang isa sa pinakamagandang testimony na binanggit dito ni Prophet Samuel sa Old Testament. Ito pong chapter 7 verse 12. Sabi niya, Ebenezer. Nang ibig sabihin, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. After po kasi na ma-experience ng buong Israel ang tulong ng Diyos sa kanila, nag-set up po sila ng isang bato. Ito yung stone of help. At tinawag itong Ebenezer upang maalala po nila yung ginawang
pagtulong ng Diyos sa kanila. Kaya ang sermon title po natin ngayon ay The Stone of Help. Yun pong bato bilang pag-alala sa tulong ng Diyos. Sa ating sermon ngayon, 2 bagay ang ituturo ko po sa inyo na pwedeng makatulong sa inyong Christian life. Number 1, ano ang mga paraan upang matanggap natin ang mga tulong ng Diyos para po sa atin? At pangalawa, after realizing lahat ng mga tulong ng Diyos sa atin, ano naman ang dapat nating maging tugon sa mga tulong ng Diyos para po sa atin? I hope after the sermon ay maalala nyo lahat ng mga tulong sa inyo ng Diyos magpahanggang ngayon at umaasa po ako na magkakaroon po kayo ng pusong nagpapasalamat sa inyong buhay Kristyano. Okay? Para masimulan ang ating pag-aaral, tignan po natin Book of Psalm number 121. Awit 121 verse 1 at verse 2. Mga awit 121 verse 1 at verse 2. Basahin din po natin sabay-sabay at dahan-dahan verse 1 at verse 2, 3, 2, 1. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. In the English version, sabi po, my help comes from the Lord. Ito po yung tulong ng Diyos at ito po ay isang katotohanan dito po sa Biblia. Wala nang ibang makakatulong sa atin, yun pong tunay na tulong, kundi ang Diyos lamang. Why? Kasi siya po yung pinaka makapangyarihan sa lahat, all-knowing, at Diyos mismo siya. Bilang Diyos, siya lang po talaga ang makapagbibigay sa atin ng tunay na tulong. Alam natin lahat, yung presensya ng tulong ng Diyos ay nariyan lamang. However, may question po tayo. Ang tulong ba ng Diyos madali nating matanggap? Ganun-ganun na lang ba na makukuha natin ang tulong ng Diyos? Hindi po. Kaya nga, may paraan para talaga makuha natin or matanggap natin ang tulong ng Diyos. Para mas maintindihan, gaya po ng tubig. Ang tubig ay libre, pero kailangan mo po itong kunin, ilagay sa baso upang mainom mo po ito. Ang hangin ay libre, pero kung ayaw mong huminga, mamamatay ka. Kailangan mong huminga. Much in the same way, ang tulong ng Diyos nariyan lamang, pero may paraan upang talagang matanggap natin ito sa ating buhay Kristyano. Kaya una, magbibigay po ako ng 5 paraan na nakita ko po dito po sa 1 Samuel kung paano po natin matatanggap ang mga tulong ng Diyos para po sa atin. Unahin ko po, ito po yung una. Balikan natin ang 1 Samuel chapter 7. Verse 12, babasahin ko pong muli. Nang magkagayoy kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mizpa at ng Sen. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer, sapagkat sinasabi niya hanggang dito'y tinulungan tayo ng Diyos. Ang keyword po dito ay ang salitang Ebenezer. Sabi ni Samuel, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Pero let me remind you of the history. Alam niyo po ba na sa Ebenezer din, kung aatras tayo 20 years ago, nung nangyari ang kwentong ito, dito rin po sa lugar na ito, natalo ang Israel, na-capture ang Ark of the Covenant at wala ang tulong ng Diyos sa kanila. Atras tayo. 1 Samuel chapter 4, verse 1 to 3. Tignan natin ang historical background para maintindihan nyo ang kwento. 1 Samuel chapter 4, verse 1 to 3. Babasahin ko rin po. Ang salita ni Samuel ay dumating sa buong Israel. Ngayoy lumabas ang Israel upang makipaglaban sa mga Filisteo. Sila'y humimpil sa Ebenezer at ang mga Filisteo ay humimpil sa Afek. Ang mga Filisteo ay humanay laban sa Israel at nang sila'y magsagupa, ang Israel ay nagapi ng mga Filisteo na pumatay ng halos 4,000 katao sa larangan ng digmaan. Nang ang mga kawal ay dumating sa kampo, sinabi ng matatanda ng Israel, bakit ipinatalo tayo ngayon ng Panginoon sa harapan ng mga Filisteo? Dalhin natin dito ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa Shiloh upang siya ay makasama natin at iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway. Same place, Ebenezer. Nagkaroon ng digmaan pero sa digmaang ito natalo ang mga Israelita.
4,000 po sa kanila ang namatay. Kinaisip nila, siguro natalo tayo dahil hindi natin kasama yung Ark of the Covenant. Because during the time of Joshua, kapag kasama nila ang Ark of Covenant, sa tuwing sila po ay may kalaban, nananalo po sila. Magagawa ng isa sa inyo mapatakbo ang 1,000, pangako ng Diyos, sapagkat ang Panginoong yung Diyos ang tumutulong sa inyo. Pero dito, natalo po sila. Kaya nagkaroon sila ng idea. Ngayon, makikisagupa tayo uli, digmaan, pero this time, gagamitin natin ang kaban ng tipan o yun pong Ark of the Covenant. Tingnan natin, chapter 4, verse 10 to 11. Babasahin ko rin po. Ang mga Filisteo ay lumaban at ang Israel ay natalo at tumakas ang bawat isa sa kanila patungo sa kanya-kanyang tahanan. Nagkaroon ng malaking patayan sapagkat ang nabuwal sa Israel ay 30,000 kawal na lakad. Ang kaban ng Diyos ay nakuha at ang 2 anak ni Eli, sina Hophni at Phinehas, ay napatay. Without the Ark of the Covenant, 4,000 ang namatay sa kanila. Pero nung mayroon ng Ark of Covenant, natalo pa rin sila. And worst case, 30,000 ang namatay sa Israel. At ang bad news, na-capture, nabihag ang Ark of the Covenant. Nakuha ito ng mga Filisteo. Sa lugar din po ito ng Ebenezer, din nila natanggap ang tulong ng Diyos. Ngayon, bakit? Kasi during those times, yung Ark of the Covenant ay naging isang parang ordinaryong box na lang po sa kanila. Even though naniniwala sila sa Diyos, pero sa puso nila, sumasamba na rin po sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nasa matinding kasalanan ng Israel, hindi naging tapat ang puso nila kasi sumasamba na rin po sila sa mga Diyos-Diyosan, kaya nagalit ang Diyos. As a result ng kanilang kasalanan, hindi sila tinulungan ng Diyos. I-forward ko po yung story. Na-capture yung Ark of the Covenant ng mga Filisteo, dinala nila sa kanilang lugar. Pero ang Diyos, nagpadala po siya ng salot. Kaya yung Ark of the Covenant, pinagpasapasahan ng iba't ibang lungsod. From Ashdod, going to Gaza, going to Ascalon, going to Gath, hanggang sa makarating sa Ekron. Nagkaroon sila ng bukol, nagkaroon sila ng mga sakit. Kaya sabi ng mga Filisteo, may sumpa itong kaban ng Diyos ng Israel. Kaya nag-decide po sila na ibalik ito sa bansang Israel. And they used 2 bakang gatasan. Inilagay nila yung Ark of the Covenant at yung 2 bakang gatasan pumunta hanggang sa Beth-Shemesh na teritoryo ng Israel at naibalik po nila. Tingnan natin 1 Samuel chapter 7. Kaya ang kaban ng tipan ay bumalik sa bansang Israel. At dito may na-realize ang mga Israelita. 1 Samuel chapter 7, from verse 1 to 4, babasahin ko rin po. Ang mga tao sa Kiriath Jearim ay dumating at iniahon ang kaban ng Panginoon at dinala sa bahay ni Abinadab sa burol. At kanilang itinalaga si Eleazar na kanyang anak upang ingatan ang kaban ng Panginoon. Mula ng araw na ilagay ang kaban sa Kiriath Jearim, ay lumipas ang mahabang panahon, mga 20 taon, at ang buong sambahayan ng Israel ay tumaghoy sa Panginoon. Kaya inabot po ng 20 years, walang tulong ang Diyos sa kanila. Verse 3, nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel, kung kayo'y nanunumbalik sa Panginoon ng inyong buong puso, ay inyong alisin ang ibang mga Diyos at ang mga Astarot na nasa inyo. Ituon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo maglingkod at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Kaya't inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at ang mga Astarot at ang Panginoon lamang ang kanilang pinaglingkuran. Here po, narealize nila may kasalanan po tayo, sabi nila. Kaya dito, through the help of Samuel, ang Israel ay nagkaroon po ng repentance. Kaya after 20 years na hindi sila tinulungan ng Diyos, this time, dahil mayroon na pong pagsisisi, ibig sabihin pagtalikod sa Diyos, dito nila natanggap ang tunay na tulong ng Diyos. Sa verse 4, tinalikuran na nila ang mga Diyos-Diyosan at sabi, ang Panginoon lamang ang kanilang pinaglingkuran. Kaya dito, dumating na ang tulong ng Diyos sa kanila. 1 Samuel chapter 7 verse 13. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't nagapi ang mga Filisteo
at hindi na muling pumasok sa nasasakupan ng Israel. Ang kamay ng Panginoon ay laban sa Filisteo sa lahat ng mga araw ni Samuel. Kaya ano po ang unang lesson? In order for you to receive the help of God, check if there are sins in your life. If you have sinned, you have to repent. At kapag nagsisi na po tayo, only then, tutulungan tayo ng Diyos. Ganito ang ginawa ng Israel. But it took them 20 years. Isipin nyo yun, 20 years na paghihirap, 20 years na walang tulong ng Diyos, simply because may kasalanan sila. Pero buti na lang na-realize nila, after realizing their sin, tinalikuran nila ito, and then dumating ang tulong ng Diyos. Brothers and sisters, bakit minsan parang wala ang tulong ng Diyos sa inyo? Pag hindi nyo nararamdaman, better check your Christian life kung may sin. Kung may kasalanan, talikuran nyo ito, and mark my word, God will start helping you. Tutulungan tayo ng Diyos. Bakit? Ang kasalanan po kasi, laging ito ang humahadlang sa kabutihan at tulong ng Diyos sa atin. Kaya dapat maalis muna at matalikuran muna natin ang kasalanan. Tingnan natin Jeremiah chapter 5. Jeremias chapter 5, verse 25. Jeremias chapter 5, verse 25. Jeremiah chapter 5, verse 25. Basahin din po natin sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Ang inyong mga kasamaan ang nagpalayo ng mga ito, at ang iyong mga kasalanan ang nagsipigil ng kabutihan para sa inyo. Lagi ang balakid sa kabutihan at tulong ng Diyos sa atin ay kasalanan. Ang Israel, ulitin ko, it took them 20 years bago nila ma-realize ang bagay na ito, kaya nahirapan sila. Likewise sa ating buhay Krisyano. I-check nyo po ang inyong sarili kung may kasalanan, decide to repent, and only then, kapag nakita ng Diyos ang pagsisisi, tutulungan niya po kayo at mararamdaman nyo na po, matatanggap nyo na ang tulong ng Diyos. Remember, makinig po kayo. Hanggat hindi mapait ang kasalanan para sa inyo, hindi rin magiging matamis si Kristo para sa inyo. At hindi magiging matamis kasi walang tulong. Kaya nga, kung naging mapait na ang kasalanan sa inyo, dun natatamis si Kristo at dun nyo na mararanasan ang tulong ng Diyos. Kaya dapat mapait. Iniiwasan natin ang kasalanan para tuloy-tuloy ang tulong ng Diyos sa atin. And that's why in our Christian life, it's very important to check ourselves always. May nagawa ba akong kasalanan sa araw na ito? Panginoon, pasensya na po. Dapat chine-check natin. Bakit? Kung may pusong nagsisisi, laging nariyan ang tulong ng Diyos. Balikan natin nung naligtas tayo. Sa awit 51 verse 17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. Anong sabi? O Diyos ay hindi mo hahamakin. Nung nakita natin yung kasalanan sa atin during the Bible seminar, papunta pala ako sa impyerno. Nagdasal tayo. Humingi tayo ng tulong ng Diyos sa Diyos. Gaya po ng ng maniningil ng buwis. Anong sabi natin, Diyos, mabag ka sa akin na isang makasalanan. Nagkaroon tayo ng bagbag na puso. And as a result, tinulungan tayo ng Diyos upang maligtas tayo. Ikalawang Korinto, tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6. Verse 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Sabi ng Diyos, sa panahong kanais-nais, tinulungan kita. Anong panahon yon? Yun yung panahon na nakita ka niya na may bagbag at nagsisising puso. Very simple naman. Ang mga magulang kung nakita na yung anak na umiiyak, humihingi ng something, di ba hindi natin matiis? Ma, ibigay mo na sa akin ito. Sabi niya. And then tutulungan natin siya. Lagi, para ma-receive natin ang tulong ng Diyos, kailangan po
Chine-check natin ang ating sarili kung may kasalanan, talikuran ito at darating ang tulong ng Diyos sa inyo. Yan po yung unang paraan for you to receive the help of God. Pangalawa, balikan natin ang 1 Samuel. 1 Samuel chapter 7, verse 4 and verse 5. Babasahin ko po. Kaya't inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at ang mga Astarot at ang Panginoon lamang ang kanilang pinaglingkuran. Sinabi ni Samuel, tipunin ninyo ang buong Israel sa Mispa at idadalangin ko kayo sa Panginoon. Next na paraan para matanggap ang tulong ng Diyos, we have to pray. Pray earnestly. Talagang buong puso, buong tapat na pananalangin. Isa ito sa paraan upang matanggap natin ang tulong ng Diyos. Paulit-ulit dito sa Scripture, dito sa banal na kasulatan, lahat po ng mga nagpipray talaga ng buong puso nila sa Diyos at nagsusumamo sa tulong ng Diyos, sila ang nakatanggap ng tulong ng Diyos. Tingnan natin sa Awit 46. Awit number 46, Book of Psalm 46. Verse 1. Awit 46 verse 1. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya ito po ay nagawang kanta, God is a refuge and strength, sabi po. A very present help in times of trouble. Totoo po, may tulong ang Diyos. Ang Diyos ay handang saklolo, sabi, sa araw ng kabagabagan. Katotohanan po ito dito sa Biblia. Kung nababagabag tayo, nandyan ang saklolo. Present yung saklolo ng Diyos. Pero paano? Ang sagot, nasa Psalm 50 verse 15. Tingnan natin. Awit. Number 50, 50. Versikulo 15. Kung may kabagabagan, ito yung paraan para matanggap mo ang tulong. Verse 15, at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Kaya nga, during times of problems, troubles, affliction, kabagabagan, tumawag daw tayo sa Diyos. Handa po siyang sumaklolo sa atin. Dear brothers and sisters, we need to call upon the Lord. Lalo na kung marami pong pagsubok sa buhay, ito po ang prayer, ang pinakamabisang paraan para matanggap natin ang saklolo ng Diyos. Pero marami po sa atin, kung may mga problema na, nakakalimutang mag-pray. Imbis na mag-pray, hindi sila humihingi ng tulong sa Diyos. Saan sila humihingi ng tulong? Sa tao. At ito po ay isang sumpa dito po sa Biblia. Kung may problema po kayo, simple po, unang hingan ng tulong ang Diyos. Mag-pray po tayo. Hindi yung may problema na nga, anong ginagawa natin? Gumagawa tayo ng diskarte, worst case scenario, humihingi tayo ng tulong doon pa sa mga unbeliever. Ito ay nangyari sa buhay ni Naomi at ni Elimelech. Nagkaroon ng problema doon po sa Israel, sa Bethlehem. Imbis na humingi ng tulong sa Diyos, ang una nilang ginawa, umalis sa kanilang lugar at pumunta po sila. Saan? Pumunta po sila sa lupain ng Moab. Tingnan natin ang kwento. Ruth chapter 1. Ruth chapter 1 verse 1 to 5. During the time of Judges, dahil sa kasalanan ng Israel, nagkaroon ng taggutom. Ito rin po yung time na nabuhay si Naomi at si Elimelech, mag-asawa po sila. Mula po sila sa Bethlehem, may problema. Anong ginawa nila? Imbis na humingi ng tulong sa Diyos, imbis na mag-pray, iniwanan nila ang Diyos. Pumunta sila sa Moab. Ruth chapter 1 verse 1 to 5. At nangyari na mga araw na ang mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng tagutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Judah ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. Siya, ang kanyang asawa, at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, ang kanyang asawa ay si Naomi, at ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Malon at Kilion.
Sila ay mga Efrateo mula sa Bethlehem sa Juda. Sila'y pumunta sa lupain ng Moab at nanatili roon, ngunit si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. Si Naomi ay naiwang kasama ang kanyang 2 anak. Sila'y nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpha at ang ikalawa ay Ruth. Sila'y nanirahan doon ng may 10 taon. Kapwa namatay sina Malon at Kilion, kaya't ang babae ay naiwan ng kanyang 2 anak at ng kanyang asawa. Kaya tignan niyo po, humingi sila ng tulong sa Moab dahil doon may pagkain. Hindi sila nag-pray at hindi sila humingi ng tulong sa Diyos. Ang Bethlehem, ibig sabihin, house of bread. Hindi sila pababayaan ng Diyos sa pagkain. However, imbis na mag-pray, ang immediate reaction po nila sa hirap, punta na lang tayo sa Moab. Ang Moab po ay lupain ng mga hindi mananampalataya. Kaya dito, natanggap nila ang panibagong parusa ng Diyos. Namatay si Elimelech, namatay si Malon, namatay si Kilion. Kaya ang unang chapter ng Book of Ruth ay tungkol sa funeral. Namatay si, namatay si, namatay si. Simply because they did not seek the help of God. Meron pong sumpa kapag humihingi ka ng tulong sa tao, hindi sa Diyos. Alam niyo po ba? Kapwa kayong dalawa ay makakaroon ng sumpa kung hindi sa Diyos kayo unang hihingi ng tulong. Tingnan natin, Isaiah chapter 30, verse 1 and 2. Isaiah chapter 30, verse 1 at verse 2. Isaías, kapitulo 30, verse 1 at verse 2. Kabag-abag ang mga mapagimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsasagawa ng mga panukala, ngunit hindi mula sa akin, na nakikipagkasundo, ngunit hindi sa aking espiritu, upang sila'y makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan, na pumupunta, na lumulusong sa Ehipto, na hindi humihingi ng payo, upang manganlong sa pag-iingat ng Faraon, at manirahan sa lilim ng Ehipto. This time, chapter 31 po, Isaiah chapter 31, verse 1. Hanggang verse 3, babasahin ko rin po. Kabag-abag sila na sa Ehipto ay lumulusong upang humingi ng tulong at umaasa sa mga kabayo na nagtitiwala sa mga karwahe sapagkat marami sila at sa mga ngabayo sapagkat napakalakas nila. Ngunit hindi sila nagtitiwala sa banal ng Israel o sumasangguni man sa Panginoon. Gayunman, siya'y pantas at nagdadala ng kapahamakan, hindi niya iniuurong ang kanyang mga salita, kundi mag-aalsa laban sa sambahayan ng mga gumagawa ng kasamaan at laban sa tumutulong sa mga gumagawa ng kasamaan. Ang mga Ehipsyo ay mga tao at hindi Diyos, at ang kanilang mga kabayo ay laman at hindi espiritu. Kapag iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay, siyang tumutulong ay matitisod at siyang tinutulungan ay mabubuwal at silang lahat ay sama-samang mapapahamak. Bakit? Very offensive ito sa Diyos kung sa tao ka humingi ng tulong at hindi sa Kanya. Nangako siya, I am a very present help in times of trouble. The problem is, nakakalimutan kasi natin siya. Kaya my dear brothers and sisters, kung may problema, alalahanin niyo kaagad ang Diyos, may tulong po siya. Or else, mapapahamak ka, maging yung tumutulong sa iyo, mapapahamak. Tandaan niyo po ito. Kaya ang isang paraan para matanggap natin ang tulong ng Diyos, ito po ay ang pananalangin. Hindi lang basta-bastang pananalangin, ang pananalangin ay kailangan po earnest desire sa ating puso. Talagang pananalangin na galing sa nagsusumamong puso, humihingi ng tulong sa Diyos, at sa panalangin na yon, mahayag ang tulong ng Diyos. Kung si Elimelech at si Naomi, hindi sila humingi ng tulong sa Diyos, pero dito sa Biblia, may isa pong tauhan na under pressure, na maraming problema, pero anong unang ginawa niya? Humingi siya ng tulong sa Diyos. Siya po ay none other than si King David. Tingnan natin 1 Samuel 30. Unang Samuel, chapter 30. Bigyan ko po kayo ng background. Sa unang Samuel, nainggit si Saul kay David kaya tinangka niyang patayin. Kasi si David, nagpagala-gala, nagtago sa mga ilang. Sa kanyang paggalagala, pagtatago,
tinulungan po siya ng kanyang mga kawal. Ang kanilang village ay sa Siklag. Lagi nilang iniiwanan ng kanilang mga anak, mga hayop, mga asawa, and then time came, habang nagtatago si King David, inatake ng kaaway yung Siklag. Tingnan natin 1 Samuel 30, verse 1 to 4. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Siklag ng ikatlong araw, ang mga Amalekita ay sumalakay sa Negev at sa Siklag. Nagapi nila ang Siklag at sinunog ito ng apoy. Dinanilang bihag ang mga babae at ang lahat ng naroroon, ang hamak at ang dakila. Hindi nila pinatay ang sinuman, kundi kanilang dinala at nagpatuloy ng kanilang lakad. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa bayan, natagpuan nila itong sunog ng apoy, at ang kanilang mga asawa, mga anak na lalaki at babae ay dinalang bihag. Kaya't si David at ang mga taong kasama niya ay sumigaw at umiyak hanggang sa sila'y maubusan ng lakas sa pag-iyak. Ito po yung nangyari. Nabihag ang kanilang mga asawa, mga anak, mga ari-arian, at ang kanilang village ay sinunog ng mga Amalekites. Kaya yung mga tauhan ni David, nag-isip sila, maaari nag-isip sila, kasalanan to ni David eh. Bakit pa tayo sumama sa kanya? Pati tuloy yung ating mga mahal sa buhay na bihag. Kaya nagplano po silang batuhin si David. Tingnan natin, chapter 30, verse 6. Unang Samuel, chapter 30, verse 6. Lubhang naguluhan si David sapagkat pinag-uusapan ng mga tao na batuhin siya. Ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Yun ang gusto ko sa kanya. Ang mga tao, imagine, tignan niyo po ako, maaari yung mga soldiers niya, sa sama ng loob, nakatingin sa kanya, naghahasa. Di ba? Nagbubulong-bulungan sila. Dahil sa kanya, dahil sa pagtatago niya, napabayaan natin ang family natin. Pero si David, ang ginawa niya, ang pinakasandata niya sa pagsubok na yon, prayer. Unang Samuel 30 verse 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At sumangguni si David sa Panginoon, hahabulin ko ba ang pangkat na ito? Aabutan ko kaya sila? At sinagot siya ng Panginoon, habulin mo, sapagkat tiyak na aabutan mo at tiyak na maliligtas mo. Kaya nga nag-pray siya, hahabulin ko ba sila? Sabi ng Diyos, hahabulin mo, tutulungan kita. Kaya under pressure, nanalangin po si David at doon nag-prepare na ang Diyos ng tulong sa kanya. Amazing! At sino po ang ginamit ng Diyos upang tulungan siya? Tignan natin. Unang Samuel 30, verse 11. 11 to 14 or 15, babasahin ko po. Mahaba, pero mahalaga. Verse 11, nakakita sila ng isang Ehipsyo sa parang at kanilang dinala kay David. Kanilang binigyan siya ng tinapay na makakain at tubig na maiinom. Kanilang binigyan din siya ng isang pirasong tinapay na igos at 2 buwig na ubas. Pagkatapos niyang kumain, ang kanyang diwa ay nagbalik sapagkat hindi siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig sa loob ng 3 araw at 3 gabi. At sinabi ni David sa kanya, kanino ka kabilang? Taga saan ka? At sinabi niya, ako'y isang binatang Ehipsyo, lingkod ng isang Amalekita. Iniwan ako ng aking Panginoon sapagkat ako'y nagkasakit 3 araw na ang nakalilipas. Kami ay sumalakay sa Negev ng mga Kereteo at sa mga pag-aari ng Juda at sa Negev ng Kaleb. At aming sinunog ng apoy ang Siklag. Ibig sabihin sila yung umatake. Pero anong ginawa ng Diyos doon sa aliping Ehipsyo? Binigyan niya ng sakit. At dahil may sakit siya, iniwanan na lang po siya. Siya pala ang gagamitin ng Diyos para tulungan si David. At ang binatang ito ang naging paraan para matuntun ni David yung mga kaaway at mabawi niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Tingnan natin verse 18 to 20. Unang Samuel, chapter 20, verse 18 hanggang 20. Unang Samuel, chapter 30, verse 18 to 20. Binawi ni David ang lahat ng nakuha ng mga Amalekita at iniligtas si David ang kanyang 2 asawa. Walang nawawala kahit hamak o dakila man, kahit mga anak na lalaki o babae man, kahit samsam man, kahit anumang bagay na nakuha nila sa kanila. Ibinalik na lahat ni David. Kinuha rin ni David ang lahat ng kawan at bakahan at dinala ng una sa ibang mga hayop. Sinasabi ng mga tao, ito'y samsam ni
David. Kinagkaroon pa si David ng maraming pag-aari, mga samsam. Tingnan niyo po ang tulong ng Diyos. Amazing, ginamit ang isang Ehipsyo. Bakit? Nag-pray siya. At yun ang naging guide para matuntun niya ang mga kalaban. You know what? God has already prepared yung paraan para tulungan tayo. All we have to do, ask Him. Mag-pray tayo. Lagi, nandyan lagi, dahil makapangyarihan ng Diyos. Kaya, in times of troubles, in times of problems, ang una dapat ginagawa ng isang tunay na Kristiyano, nagpipray po siya ng buong puso, nagsusumamo sa Diyos para matulungan siya ng Diyos. Yan po yung pangalawa, pray. Pangatlo, balikan natin ang 1 Samuel chapter 7. Verse 12. Babasa-basahin ko po ito paulit-ulit dahil napakalaga. 1 Samuel chapter 7 verse 12. Nang magkagayoy kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer sapagkat sinasabi niya hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Ganing sinabi ko, 20 years wala ang tulong ng Diyos. Mula sa lugar ng Ebenezer hanggang dito Ebenezer pa rin. Ano po yung aral? Para matanggap natin ang tulong ng Diyos, dapat abide in the Lord lang. Manatili lang. Nanatili lang sila sa lugar na yon ng Ebenezer hanggang sa natanggap nila ang tulong ng Diyos. Brothers and sisters, kaya lagi po naming pinapangaral sa inyo, after your salvation, you have to abide in the church. Kasi sa church, ipapadaan ng Diyos ang lahat niyang tulong sa inyo. Once na umalis kayo sa church, paano nyo matatanggap ang tulong ng Diyos? Kaya, it's very important. Ito po ay talagang need natin na mag-abide sa church para tuloy-tuloy ang tulong ng Diyos sa atin, lalo na sa mga sitwasyong kailangan natin ang kanyang saklolo. Tingnan po natin John chapter 15. 1, Kapitulo 15. Versikulo 5 hanggang 7. Gospel of John chapter 15, from verse 5 hanggang verse 7. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ititipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo mananatili sa akin, at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Very important verse. Patuloy, mag-abide kayo sa church para matulungan po kayo ng Diyos. Once umalis kayo sa church, tulong ni Satan ang tatanggapin nyo. Minsan, nakala nyo, umalis kayo sa church, gumanda ang buhay nyo. Ito ay tulong ni Satan. Ito yung paraan ng katusuhan niya para hindi ka na bumalik sa church. And later on, yung tulong na yon, panandalian lamang. Hindi magpasawalang hanggan. Immediate help. Hindi siya tumatagal. Bakit? Peking tulong yon. Ang tunay na tulong ay manggagaling sa Diyos. Balikan ko si Naomi and Elimelech. It took 10 years bago nila natanggap yung tulong ng Diyos. Bakit? Umalis sila sa Israel, pumunta sila sa Moab. Ano yung buhay nila sa Moab? Namatay si. Bumaba ng bumaba ang level ng Christian life nila. Maging yung mga anak nila, pinag-aasawa nila ng mga unbelievers. Kaya walang tulong ang Diyos sa kanila. Buti na lang, na-realize nila ang pagkakamali si Naomi. Nakita niya, mapait na ang aking kalagayan, bumalik siya sa Israel at doon natanggap niya ang tulong ng Diyos. Paano niya natanggap? When Naomi returned to Israel. Maring nawala kayo sa church, but if you return sa church, you will receive yung patuloy na tulong ng Diyos sa inyo. Awit 23. Tingnan po natin. Psalm 23. Ang Diyos ang ating pastol. At kung kasama natin siya, pangako ng awit 23, hindi tayo magkukulang. Awit 23, verse 1 and verse 2. Napakagandang talata. Basahin po natin verse 1 and verse 2, 3 to 1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang.
Pinahiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Kaya mayroon kong kapahingahan ng ating puso. May tulong. Mahirap ang buhay, ligtas na tayo, pero pag nasa church tayo, hindi tayo magkukulang dito at may tunay na kapahingahan. Kung wala ka sa church, tutulungan ka ng mga unbelievers, pero ang puso mo, walang tunay na kapahingahan. Sabi niya dito, hindi ako magkukulang. Napakagandang talata. Kaya yung mga wala sa church, anong nangyayari sa kanila? Nagiging kulang-kulang. Kasi kulang sila. Nagkukulang sila, di ba? Pasensya na po sa term, pero parang talagang mga kulang-kulang. Pero pag nasa church, hindi raw tayo ang ganda. Kaya napakasimple pong unawain. Ang tupa, simple lang po, kailangan niyang kasama ang pastol. And the pastol, the shepherd, will take care. Kapag may mga mababangis na asong gubat, mga wolf, anong gagawin niya? Puprotektahan niya ang kawan. Safe po yung kawan dahil may pastol. Ganon din po tayo. Ang Diyos, ang Panginoon ng ating pastol, manatili sa church, and God will take care of you, will provide for you, will help you in times of needs. And then, masasabi mo, tunay na mayroong tunay na kapahingahan dito sa iglesia. Yes po. Ang demonyo gusto niyang lapain ang inyong Christian life. Kaya nga, inilarawan po siyang leon. Di ba? Sa mga animal documentary, ang leon nandun, nakatingin lagi kung sino yung hihiwalay sa kawan. Kung may napahiwalay, yun ang sasakmalin niya. Kaya ano po ang gusto ng demonyo? Hindi kayo makapag-abide para masira niya ang Christian life ninyo at maging gaya kayo ng sanga na tuyo at susunugin. Ang ibig sabihin nun, sunog ang inyong reward. Wala kayong matatanggap na reward sa rapture. Kaya, may humble advice to our brothers and sisters, anumang mangyari, manatili po kayo sa Diyos para matanggap nyo ang kanyang tulong. Isa pang talata, Awit 91. Awit 91, verse 1 to 4. Awit 91, verse 1 to 4. Babasahin ko po. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kandungan, aking Diyos, na siya kong pinagtitiwalaan, sapagkat ililigtas niya sa bitag ng maninilo at sa pagkakamatay sa salot. Nakamamatay na salot. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka, ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Habang ginagawa ko po ang sermon, naalala ko po yung childhood experience ko. Yung father ko, marami po siyang manok. May mga sisiw. Ako naman, bilang bata, sige lang, pinakain ko. Anong tawag doon? Inano ko ng inahin. Grabing tapang niya. Nakabuka. Kasi akala niya, in danger yung kanyang mga sisiw. Kaya anong ginagawa niya? Nilalagay po niya sa ilalim ng kanyang pakpak yung kanyang mga sisiw. Ganun ang Diyos. Kapag mananatili ka sa Kanya, kung may mga problema, kung delikado yung sitwasyon, ilalagay ka niya sa ilalim ng kanyang pakpak. Na-realize ko, tama. Inilarawan ng Diyos. Gaya po ng agila, gaya po ng manok, kung may mga danger sa kanilang inakay, ilalagay nila sa ilalim ng pakpak nila. Ganun ang protection natin. As long as you are inside the church, ganun ang protection ng Diyos. Walang makakagapi sa atin, walang makakapanakit sa atin, simply because we are under the protection of God. Kanong bata po ako, talagang napaiyak po ako, masakit. Pinagtanggol po ng inahin yung kanyang mga sisiw. Nung lumaki na, after around 2 months, anong ginawa ko? Bumawi ako, kinatay namin. Kaya masarap. Native po yun. In any case, abide in the church and you will receive the help of God. Once umalis kayo sa church, paano nadadalo yung tulong ng Diyos sa inyo? Kaya kapag kayo po ay hindi na nag-church, nagvi-visit po kami. Kapag kayo po ay nawawala, minsan tinatawagan kayo ng cell group leader. Hindi dahil sa nire-recruit ka namin, kundi naaawa kami kasi hindi mo na matatanggap ang tulong ng Diyos.
Kaya nga, manatili lamang kayo sa church, anuman ang problema. Hindi issue yung mga ugali natin. Sa church, ang mahalaga, nandito ang Diyos, tutulungan niya tayo. Iga-guide niya tayo hanggang mag-mature tayo. Nagkakaroon kasi ng misunderstanding simply because of our immaturity. Immature pa. Pero pag nag-grow ka na, maiintindihan mo ang mga bagay, madali na lang magpasensya. Mag-abide kayo sa church para kayo mag-grow at madali niyong maintindihan ang mga talatang kagaya nito. Kaya para ma-receive ang tulong ng Diyos, abide, manatili. Ang mga Israel na natili sila sa Ebenezer, even though 20 years walang tulong, nandun pa rin sila. After 20 years, natanggap nila ang tulong ng Diyos. Pang-apat, balikan natin ang 1 Samuel chapter 7. Verse 12. Nang magkagayo kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer, sapagkat sinabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Diyos. Gusto kong tignan niyo yung sinabing hanggang dito. It means, naghintay sila. Kaya para matanggap ang tulong ng Diyos, you have to learn how to wait. Mahalaga po ang paghihintay. Ang paghihintay ay simbolo po ng pananampalataya. Those who have faith, they will wait. Yung mga mahina ang pananampalataya, ura-urada nagdidesisyon. Kaya anumang mangyari, kung wala pa rin kayong natatanggap na tulong ng Diyos, maghintay lang. Maghintay lang at hindi ka pa nyo bibiguin. Tutulungan ka niya sa tamang panahon. Ang isang magandang halimbawa, habang pinag-aaralan ko po sa Bible Academy ang 1 Samuel, marami akong natutunan. Tingnan natin ang kwento ni Ana. 1 Samuel. 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 11. Ito ang kwento ni Ana. Wala po siyang anak. At ito ay isang kahiyahiyang bagay sa bansang Israel. Unang Samuel chapter 1 verse 10 to 11. Kaya dahil sa kanyang kagustuhang magkaroon ng anak, taon-taon nagpipray siya sa Diyos. 10 to 11, unang Samuel chapter 1, verse 10 to 11, si Ana ay labis na nabagabag at nanalangin sa Panginoon. Siya'y gumawa ng ganitong panata, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titignan ang pagdurusa ng iyong lingkod, at aalalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Kaya patuloy po siyang nag-pray. Sa English version, taon-taon, yearly, pumupunta po siya sa templo, talagang taus-pusong nananalangin. Si Hannah, siya po ang mother ni Samuel. At pinakinggan ng Diyos ang prayer ni Hannah. Sa Tagalog, Ana. Tumulong ang Diyos, tumugon ang Diyos, at nagkaroon po siya ng anak, si Samuel. Kaya tinawag niyang Samuel, nang ibig sabihin, answered prayer. Tingnan natin 1 Samuel chapter 1 verse 20. 1 Samuel chapter 1 verse 20. Basahin po natin, sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Sa takdang panahon, si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samuel sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Gusto ko pong tignan yung sinabing, sa takdang panahon. May time na kailangan tayong mag-wait. Alam niyo po, ang isang test ng Diyos sa ating faith ay yung inyong pong paghihintay. Kung talagang naghihintay ka, naniniwala ka na sasagutin niya ang iyong panalangin. Ang mga nag-pray at hindi naghintay, from the very beginning, hindi sila naniwalang tutulong ang Diyos, kaya nga gumawa na sila ng sarili nilang diskarte. Kaya nga, God tests us sa pamamagitan ng panahon. Chine-check niya, hindi muna niya sasagutin ang prayer mo. Chine-check niya kung may pananampalataya ka, maghihintay ka. Just like Ana. Ang ganda ng sinabi, sa takdang panahon, tinulungan siya ng Diyos. Sometimes we feel that God is silent, parang walang sagot, parang walang tulong. But remember, dito po sa Biblia, binigyan po tayo ng formula sa pamamagitan ng buhay ni Hannah. Just wait, at sa takdang panahon, matatanggap mo ang tulong ng Diyos. Awit 145.
Yung mga naghihintay pa rin hanggang ngayon sa tulong ng Diyos, panghawakan niyo po ang talatang ito, dahil may isang time sa buhay ko, pinanghawakan ko rin po, at natupad ito sa akin. Awit 145, Awit 145, verse 14 at 15. Babasahin ko po. Inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng nalulugmog at itinatayo ang lahat ng nakayukod. Ang mga mata ng lahat sa iyo ay nakatingin at binibigay mo sa kanila sa tamang panahon ang kanilang pagkain. Sa tamang panahon. Sa English, sabi, when we fail, God holds us. When we bend, God lifts us. And when we wait, God provides. Panghawakan niyo po ito. Marami akong prayer na nag-wait po ako ng mahabang panahon. In due time, sinagot ng Diyos kasi yun po yung tamang panahon. Yun ang pinaka-sweet na mas maiintindihan ko ang kanyang tulong. Kung binigay niya kaagad ang tulong, mahirap kong ma-realize yung tulong na yon. Pero hinayaan niya akong maghintay. Para mas madali niyong maintindihan, alam niyo naman pong lahat, gusto ko lang pong ibahagi yung personal. When I was in Manila City, nasunog po yung church. Nag-pray po kami. Nag-pray po ako. Parang walang sagot ang Diyos. 2019, 2020, 2021. Sinagot niya 2022. Wala kaming church building. Dito ko po na-realize ang Psalm 145. Bakit? Magkakaroon pala ng pandemic. Kaya hinayaan niyang masunog yung church para wala kaming bayarang renta. Naintindihan niyo? Yes po. Kung may pandemic at mayroon po kaming building, di babayaran namin yon. Pagkatapos ng pandemic, right after na declare ang government na pwede nang lumabas, nakita namin yung tulong ng Diyos, nakahanap kami ng building. See? Kaya na-realize ko tama. Naranasan ko rin po na parang I fell. But God holds me. Hold me. Held me in His hand. And then, nagbend po ako ng konti, but He lifted me up. And when I waited, God provided. Kasi sabi ko, tama lang pala. Kasi may pandemic. Nung wala ng pandemic, nagkaroon ng sagot sa tamang panahon. Imagine, 2019, nakahanap kami kaagad, pumutok ang pandemic, saan nakukuha ng pangrenta buwan-buwan? Di ba? Kaya buti na lang ang galing ng kanyang pagtulong. Kaya, sa mga brothers and sisters na nakatanggap ng tulong ng Diyos sa takdang panahon, sabi ng Biblia, magiging happy ka. Sabi ng Diyos, gusto ko, happy kayo. May talata ba? Of course. Tingnan natin. Awit 146. Awit 146 verse 5. Ngingiti ka na lang nang walang dahilan kapag naalala mo. Awit 146 verse 5. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. English version, happy is he who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. Yes po, kamaligaya ang mga brothers and sisters na proven and tested na nila na laging tumutulong ang Diyos doon po sa tamang panahon. At alam nyo po, huwag po kayong magmadali. Tingnan nyo po may sitwasyon ka na gusto mo ng tulong ng Diyos. Pero ang Diyos gusto niya na rin tumulong. Pero alam niya, hindi pa napapanahon, pati siya naghihintay. Kapwa kayo naghihintay kasi gusto niya tamang timing, tamang panahon para ma-appreciate mo ang kanyang tulong. Tingnan natin Isaiah 30. Ito po yung talata na maging ang Diyos, akala mo ikaw lang naghihintay, siya rin naghihintay na tulungan ka. Pero di mo na niya binibigay kasi nga hindi pa panahon. Isaiah 30 verse 18. Isaiah 30 verse 18. Kaya't naghihintay ang Panginoon na maging mapagbiyaya sa inyo. Kaya't siya'y babangon upang magpakita ng habag sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, mapapalad ang lahat na naghihintay sa Kanya. 2 beses naghihintay. Ang Diyos din ay naghihintay. Meron na siya, yung pong hinihingi mo, nandun na sa kamay niya. Pero I have to wait sa tamang panahon. Parang mangga, kung hinog sa pilit, matamis o maasim.
Kaya minsan, ito yung nangyayari sa atin, maasim. Ano po yung iiwanan kong mensahe dito? Mahalaga, the problem is not that God is late. Hindi yun ang problema. The true or real problem is that you want it early. In our colloquial term, masyado kang atat. Hindi makapaghintay. Parang mga bata, high school pa lang, pastor, mag-asawa na ako. Wag muna, dahan-dahan. Di pa panahon. Naintindihan po ninyo? Huwag masyadong magmadali. Ang Diyos ay naghihintay kasi gusto niyang maramdaman mo yung tamis ng kanyang tulong sa tamang panahon. Binigyan niya tayo ng wisdom sa mga prutas sa labas. Kailangan munang maarawan ng matindi para tumamis ang mangga. Tama, mali? Sige, kunin mo na medyo may green-green pa. Pagdagat mo, papangit ka. Tama? Kasi syempre, anong mukha mo? Yes po. Kaya maghintay lang po kayo, tutulungan kayo ng Diyos. Marunong dapat tayong maghintay. Panglima, 1 Samuel chapter 7, verse 3 to 4. Bookmark po para mabilis. Nagsalita si Samuel sa buong sambayan ng Israel, kung kayo man nanunumbalik sa Panginoon ng inyong buong puso, ay inyong ang alisin ang ibang mga Diyos at ang mga Astarot na nasa inyo. Ituunin niyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo maglingkod at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Kaya't inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at mga Astarot at ang Panginoon lamang ang kanilang pinaglingkuran. Kaya nung nakita po ni Samuel ang kasalanan nila, nag-utos siya, alisin niyo yung inyong mga Diyos-Diyosan. Sumunod po sila. Kinatanggap nila ang tulong. Panglimang paraan, obedience. Kung tayo po ay nag-uobey sa Diyos naturally, matatanggap natin ang tulong ng Diyos. Hindi ko na po mabubuklat, pero napakaraming talata sa Biblia. Say for example in Joshua chapter 6, nasa harap ang Israel sa lungsod ng Jericho, pader napakataas. Para mag-iba yun, mayroon lang utos ang Diyos. Iikutin nyo lang ito 7 times, sa 7 araw, isang beses sa unang 6 na araw, sa ikaputong araw 7 beses. 13 times yung itong lilibutin, babagsak ang wall of Jericho. Nangyari hindi. Naramdaman nila, natanggap nila ang tulong ng Diyos, gumuho ang pader ng Jericho dahil sumunod po sila. Sa 2 Kings chapter 5, si General Naaman, may ketong po siya. Pinapaligo po siya 7 times sa ilog Jordan. Sumunod po siya, gumaling ang kanyang ketong. Sa New Testament, sa Luke chapter 5, magdamag, pagod na sila Pedrong nangisda, wala silang na huli. Pero inutusan sila ng Panginoong Hesus, ihulog niyo yung lambat. Nung sumunod po sila, nakahuli sila ng napakaraming mga isda. Ano po yung paraan para matanggap ang tulong ng Diyos? All you have to do is to obey. Kaya napakahalaga ng pagsunod. At kung susunod tayo, ihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. It means, mararamdaman nyo ang presensya at pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. Tingnan natin, John chapter 14. John chapter 14, verse 21. John chapter 14, verse 21. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko, at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Sino po? Kanino hinayag ng Diyos ang Kanyang sarili, ang Kanyang tulong? Sa mga taong sumunod sa Kanya. From time immemorial, Old Testament hanggang New Testament, sa mga kapatiran na sumusunod sa Diyos, laging nariyan, nahahayag ang kilos at paggawa ng Diyos sa kanilang buhay. And that's why continue pong nag-grow ang kanilang buhay Kristiyano. Simply because of the help of God. Kaya ngayon, naibigay ko na po yung 5 paraan para matanggap natin ang tulong ng Diyos. Ngayon, ano naman dapat ang magiging tugon natin kapag may tulong ang Diyos? Magbibigay din po ako. Mahalaga yung response po natin. Ang unang response, balikan po natin, 1 Samuel chapter 7 verse 12. Nang magkagayoy kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sem.
Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer sapagkat sinasabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Diyos. Anong ginawa ng Israel ni Samuel? Nag-set up po siya ng memorial stone. Ibig sabihin, they memorialized it. Ibig sabihin, inalala nila ang tulong ng Diyos. Para din nila makalimutan, naglagay sila ng Stone of Help na siya ring ating title sa ating sermon. Ganon din po sa atin. Ano ang dapat nating maging tugon sa tulong ng Diyos? Dapat lagi natin itong naaalala at never niyo pong kakalimutan ang tulong ng Diyos. Ang Israel po, nasa history po. Ang daming tulong ng Diyos sa kanila. Pero anong problema sa Israel? Ewan ko ba, may dementia yata yung mga to. Lagi nilang nakakalimutan. At dahil nakakalimutan nila, nag-uumpisa yung mga reklamo po nila. Tingnan natin sa awit 106. Tingnan niyo po, binanggit dito sa awit, ang daming tulong ng Diyos sa Israel, pero nakalimutan ito ng mga Israelita. Awit 106 verse 7. Hindi naunawaan ng aming mga magulang ang iyong mga kababalagan sa Ehipto. Hindi nila naalala ang kasaganaan ng iyong mga kagandahang loob, kundi nagimagsik sa dagat na pula. Ang Diyos tinulungan ng Israel. Sinalot niya ang lupain ng Ehipto ng 10 plagues upang makaalis sila, makalaya sa pang-aalipin ng Faraon. Nung una po, nagkakantahan sila, masaya po sila, pero agad nilang nakalimutan nung sila po ay napadako sa harapan ng Red Sea. Nagreklamo sila kay Moses, kaya pala mo kami dinala dito para mamatay. Nakalimutan kaagad nila yung Passover lamb. Grabe. Ano pa? Awit 106 verse 13. Ngunit agad nilang nalimutan ang kanyang mga gawa, hindi nila hinintay ang kanyang payo. Paulit-ulit po ito, nakalimutan po nila. Ang history ng Israel ay naisulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng panahon. Kaya, sa mga tulong ng Diyos, may pakiusap ako, huwag niyo pong kakalimutan ha. Please, mag-set up kayo ng Stone of Help sa puso nyo. Never niyong kakalimutan lahat ng tulong ng Diyos kasi hanggang ngayon, nakaupo ka, tinulungan ka ng Diyos. Up until this moment. Yung hangin na hinihinga natin, tulong yan ng Diyos. Kaya remember, lagi mag-set up kayo ng bato sa puso. Paano, Pastor? That's why, during Sunday sermon, Wednesday sermon, fellowship, sumama kayo para maalala nyo uli ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Pag nagte-testimony kayo, banggitin nyo ang inyong salvation testimony para maalala nyo uli kung paano kayo tinulungan ng Diyos, kung paano kayo niligtas ng Diyos. Kung may naranasan kayong tulong ng Diyos, ikwento nyo ito sa mga kapatiran para patuloy nyong naaalala ang Stone of Help, ang bato ng tulong ng Diyos. Kapag ganon, pag lagi nating naaalala, magkakaroon tayo ng pusong nagpapasalamat. Kung may pusong nagpapasalamat, takot po si Taning. Anong uri ng puso ang kinakatakutan ni Taning? Pusong nagpapasalamat. Kaya sana mag-set up din po kayo ng Stone of Help sa inyong isip, sa inyong puso. Always remember, God is good. Hindi niya tayo pinapabayaan. Ano pa? Pangalawang tugon sa tulong ng Diyos, kailangan natin itong suklian. Tama? Salamat Panginoon, pero suklian mo. Alam na alam natin, awit 116 verse 12. Memorize natin. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Pagsusukli, kailangan po niyong suklian yung mga binibigay na tulong ng Diyos. Number 1, magpasalamat kayo. And then, paano ito susuklian? Tulungan din natin ang mga nawawalang kaluluwa para maligtas sila at tulungan natin ang mga kapatiran po na medyo hikahos sa buhay. Dapat ma-practice po natin ito sa church. Kaya ang unang pagsusukli, tulungan natin ang mga hindi ligtas. Proverbs, Kawikaan. Tingnan po natin. Mga Kawikaan 24. Verse 11. Basahin po natin. Sabay-sabay dahan-dahan. 3, 2, 1. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilin mo silang natitisod patungo sa katayan.
Brothers and sisters, summer retreat is around the corner. Mahigit isang buwan na lamang po, magkakaroon na tayo ng summer retreat. Dito nyo matutulungan yung mga mahal nyo sa buhay. Kung paanong tinulungan kayo ng Diyos, hinila niya kayo mula sa putik ng pagkawasak. Tulungan din natin ang mga unbelievers, especially ang mga mahal natin sa buhay. Makipaghilaan tayo kay Taning. Dalhin natin sila, hilahin natin sila sa summer retreat. Saan? Sa Ebenezer. Saan yon? Sa Taal Galilee Retreat Center. Tulungan natin sila para maligtas po sila. Yun po yung paraan para masuklian natin ng Diyos. Meron po akong gusto kong ma-realize po ninyo. Wala yung board, sayang. Anyway, halimbawa, first batch, ang NCR 3,000, kasama na ang member. Sa tingin nyo, marami po ba ito? Bigyan ko po kayo. NCR has population as of January, 14 million. Our target, halimbawa sa NCR, 3,000 sa first batch. Alam nyo kung ilang percent yon? 0.21% only. Para mas madaling maintindihan, isa ang dadalhin natin sa bawat 5,000 katao. Ganun lang kakaunti. Let's say, ang target natin sa Manila Central Church ay 1,500. Do you know? Para mas madali niyong maisip, isa sa bawat 10,000 katao dito, isa lang ang kukunin natin. Kaya nga, hindi yun mabigat. Hindi yun marami, kakaunti yun kung susumain. Madali niyo itong maiintindihan if your perspective ay nasa langit. Kung ang perspective niyo makalupa, parang nabuburden kayo, ang dami naman, parang mahirap. No. 1 in every 10,000 lang po yung hinihiling. Naintindihan? Dapat mabit natin. Ang pinagpipray ko, 1,500 ang manggagaling sa Manila Central Church. Ano po yun? There is 1 in every 10,000 people here asking for our help. Tumugon po tayo, tulungan natin sila. Ano pa? Tulungan natin ang mga brothers and sisters na mahihirap ang buhay. Alam niyo po ba, sa Lumang Tipan, anong sabi ng Diyos? Open your hands wide to your brethren. Tulungan natin. At anong sabi ni Pablo sa aklat ng Galatia? Tingnan po natin. Galatia, chapter 2, verse 10. Galatia 2, versikulo 10. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kanila lamang hiniling ay aming aalahanin ang mga dukha na siya namang aming pinananabikang gawin. Binanggit ni Pablo yung mga dukha, kailangang alalahanin, tulungan. Ang mga dukha dito ay yung mga kapatid na Kristiyano sa Jerusalem Church dahil nagkaroon po ng matinding krisis noon. Kaya nagtulong-tulong ang mga churches. Ganon din sa atin. Sa church, natural, may mga maganda ang buhay. May mga medyo hikahusang buhay. But in any case, we are the church. Kailangan tulungan natin yung mga nahihirapan para makasama sila sa summer retreat. Kaya may appealing sa puso ng mga kapatiran na may generosity, tulungan nyo sila para makapunta po sila sa summer retreat. Yes, kailangan natin silang tulungan. You know what? Mahirap magkaroon ng Christian life ang isang brother o sister na mahirap. Sobrang hirap sa kanila. Yung ang kanilang sahod for the day, kulang pa. And then may summer retreat, it's very hard para sa kanila ang Christian life and that's why we have to help them. Sa mga nauna, sa mga nag-mature, sa mga meron naman, tulungan natin para makapunta sila sa summer retreat. It breaks my heart kapag may nagsasabi, di ako makapunta, pastor. Bakit? Wala akong pera. Hirap na hirap kami. Hindi yun dapat ang rason. Dapat makasama tayong lahat. Tulong-tulong tayo. Kapag tutulungan mo ang mga brothers and sisters, ikaw po ang magiging Ebenezer para sa kanila. Ikaw ngayon ang gagamitin ng Diyos na instrumento para tulungan sila. At kung ikaw po yung gamit ng Diyos bilang tulong, pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay. Kaya remember, we must set up a stone of help in our heart, in our Christian life. At habang tinutulungan tayo ng Diyos, magpasalamat tayo at tayo naman po ay dapat magamit upang matulungan ng Diyos ang ibang mga kapatiran. Dapat may pagtutulungan sa church. Kung tayo nagtutulong-tulong, ang lahat ng gawain ay napakadali
na lang. Kaya bukas, tutulungan natin ang mga hindi paligtas. And that's why tomorrow, we will have District 1 Bible Seminar dito. Tulong-tulong mga kapatiran, tulungan natin ang mga tao para maligtas. And at the same time, next week, bukas, hahayo ang more than 10 na mga kapatiran, pupunta po sila sa Baler, Aurora. Magmi-mission po doon para tulungan ang mga kamag-anak ng mga kapatiran doon. At umaasa tayo, sa pagtutulungan natin, doon din tutulong ang Diyos at mararanasan ng Diyos, natin ang tulong ng Diyos sa ating buhay. Kaya remember, Ebenezer. Sa Hebrew, ang ibig sabihin ng Ebenezer is stone of help. Remember, sana nakatulong din ang sermon na ito sa inyo. Marami pong salamat. Tapos na po tayo kaagad. Remember, Ebenezer, the stone of help. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Salamat sa patuloy na pagtutustos niyo po sa amin ng mga matatamis, masasarap na salita ng Diyos na patuloy pong nagpapagaan ng aming kalooban, nagpapalago ng aming mahihinang pananampalataya. Salamat din po sa paggamit niyo po sa church. Bukas, magkakaroon po ng District 1 Bible Seminar. Together, magkakaroon din po ng Baler, Aurora Bible Seminar. Umaasa po kami, Panginoon, na mararanasan ulit namin ang tulong ng Diyos habang tinutulungan naman namin yung mga unbelievers o mga hindi ligtas upang matagpuan po nila ang tunay na kasiyahan ng kanilang puso. Yun po yung magandang balita, ang kaligtasan ng kanilang spirito. Sa mga sandaling ito, Panginoon, patuloy niyo pong gabayan lahat ng mga kapatiran. Nawa ang mga salita ng Diyos ay maipunla sa kanilang puso, lumago ito at magkabunga. Umaasa po kami, Panginoon, na patuloy niyo pong tutulungan ang bawat isa sa amin sa course ng aming buhay Kristyano. Mula ngayon, dinadalangin na rin po namin ang paparating na summer retreat. Nawa ang mga Manila Central Church brethren ay magtulong-tulong upang marami po kaming madalang mga kaluluwa. Pakinggan niyo po lahat ng prayers ng mga kapatiran para sa kanilang mga kamag-anak. At umaasa po kami this time, hihipuin niyo po talaga ang puso ng mga iimbitahan namin. Pauunlakan po nila ang dakilang paanyaya ng kaligtasan at umaasa po kami sa summer retreat na talagang mahihigitan pa namin ang aming target. Ilagay niyo po yung pusong nagpapasalamat sa bawat isa upang makita po nila ang lahat sa perspective ng mata ng Diyos sa langit. Muli, Panginoon, gabayan niyo po ang remaining schedule sa araw na ito at lagi lang po kaming aasa at magtitiwala sa inyo. Ibabalik po namin ang mataas sa pagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat.